Yes, and aside dito, attorney, naging usapin din na kahapon yung pagsita ni Attorney Season dito kay Attorney Ligutan regarding sa kaniyang Facebook post. Sa legal Yes. perspective, attorney, hanggang saan po ba yung maaring maging epekto ng isang social media post? Although general post ito, walang pinapatama ang tao o specific name ng isang abogado na may kaugnayan sa isang ongoing impeachment trial. Okay. Unang-una nga, I truly believe na hindi naman wala namang mali sa post ni Attorney Liguta, no? Because if you read it very general, no? Sinabi lang niya that misleading questions are not allowed. So that is very general, and I believe that this is part of freedom of speech and expression. Hindi naman pwedeng pigilin ang isang tao to comment on the rules, no? With respect to the part that he is part of with respect to the fact that he is part of the prosecution and that he cannot comment on the merits of the case, you have to remember, merits ng kaso ang hindi dapat pinag-uusapan. No, when you say merits, ano ba ang ebidensya nila? Ano ba ang gusto nilang patunayan? Ano ba ang mga arguments ng prosecution? Ano ba nakikita nilang mga arguments ng depensa? Yun ang merits ng kaso, no? Which goes specifically sa meat ng kaso, dun sa mismong pinag-uusapan sa impeachment. Now, with respect to mga procedural matters like this, I don't think, and I really believe hindi siya part ng merits of the case, and there's nothing wrong with the post of Attorney Ligutan. Okay. So, attorney, speaking of that freedom of expression, may distinction po ba sa pagitan ng freedom of expression ng isang abogado at ng obligasyon nitong panatilihin yung tinatawag nating professionalism at respeto din sa tinatawag na judicial proceedings? Of course, especially if you are handling a case which is in court, or in this case with respect to the impeachment court, no? Freedom of expression, speech and expression always has its limits. Palaging may limit ang freedom of speech and expression. Isa dyan, yung sinasabi nating sub judice rule, no? Ang sub judice rule, yun nga, yung you talk about the merits of the case outside of the courtroom, and it preempts or influences yung kaso na hinahawakan mo, no? So isa yan sa mga limitations ng freedom of speech and expression. So hindi mo dapat iniimpluwensyahan ang judge or ang senator judges with respect to your opinion sa labas ng courtroom. Okay. And attorney, gusto namin syempre malinawan dito dahil nag-object si Attorney Lorna Capuna na misleading questions were not allowed. Pero sinabi ni Attorney Christian Ferrer na allowed daw ito. What does it mean in pasabi natin simpler terms sa mga tagapakinig natin ngayon? Okay. To understand that, kailangan alamin mo natin ano ang ibig sabihin ng misleading question, no? Ang misleading question is a question that assumes a fact that has not yet been proven. So, ang example niyan, ang tanong mo, Mr. Witness, bakit mo pinatay ang biktima? No? Hindi pa established na pinatay mo ang biktima. Or let's say, a much simpler question, Mr. Witness, bakit ka nasa Manila kagabi? No? Well, hindi pa naman natatanong or hindi pa naman na-establish na sa Manila siya kagabi. Yun ang misleading question. So how do you make a misleading question not misleading? Paano magiging tama yung mali na yon? You lay the basis. Alamin mo muna, Mr. Witness, nasaan ka kagabi? Pag sinabi niyang nasa Manila siya, saka mo itatanong na, Mr. Witness, bakit ka nasa Manila kagabi? No? Hindi yung tatanong mo na kagad na bakit ka nasa Manila kagabi, wala pa namang tanong tungkol na, or wala pa siyang nasasabi na sa Manila siya kagabi. So that is a misleading question. And hindi mo pwede kasing masagot ang misleading question Kasi nga, paano mo sasagutin yon? Sabihin mo na, bakit ka nasa Manila kagabi? Kung talagang nasa Manila kagabi, edi inamin mo na hindi pa siya established. Kung wala ka naman sa Manila kagabi, paano mo siya sasagutin? That is why misleading questions are never allowed. Hindi siya allowed kahit sa cross, hindi siya allowed kahit sa direct examination. Ngayon, marami kasing nalilito Akala nila misleading and leading questions are the same, no? Magkaiba yan. Ang leading questions, yaan naman yung the answer
na gustong makuha ng abogado nasa tanong na, no? So kunwari, doon sa question kanina, ang tanong niya, Mr. Witness, nasa Manila ka ba kagabi? No? Mali 'yon kasi yung gusto niyang sagot, ang gusto niyang sagutin ng witness is nasa Manila siya kagabi pero nasa tanong na siya. So how do you make that not leading question? Tatanong mo, Miss Witness, nasaan ka kagabi? At yung witness ang sasagot, nasa Manila ako kagabi. Hindi yung tatanong mo, Miss Witness, nasa Manila ka ba kagabi? So that is a leading question. Now, ang leading question, bawal sa direct examination. Pero leading questions are allowed on cross-examination. So maraming nalilito, akala nila pareho ang misleading sa leading questions. Okay, so at least nalinawan tayo ng pagkakaiba ng misleading at dito sa leading questions na pwede at hindi pwedeng itanong ng ating pag nagkaroon ng direct o cross-examination. Pero attorney, in a bigger picture, maaari po bang magkaroon ng epekto yung ganitong mga public exchanges ng mga abogado sa Senate Impeachment Court sa perception ng ating publiko sa credibility ng prosecution at ng defense? Of course, no? Kasi ang mga ganyang pagtatalo is always reflective of the character, the experience, and even the knowledge of the lawyers, no? So kung sinabi niya, I don't want to put anyone in a bad light, but kung merong sinabi na ang isang abogado na hindi naman tama under the rules and obviously hindi tama naman, of course it will reflect on the skill and the experience of the lawyer, no? So gano'n. Okay. So, kahapon si Sailin May del Campo ng Commission on Audit pa lang yung examination ng defense. Kung sakaling umupo na bilang testigo itong Special Disbursing Officers ng Office of the Vice President at Department of Education, posible po bang may mangyaring sabihin nating laglagan o may malaking epekto po ba yung kanilang magiging testimonya sa pagpapatunay na may irregularidad talaga sa paggamit ng confidential fund? Of course, no? Kasi these are the people on the ground. Sila yung sinasabing nagbayad nitong mga reward na na binigay. Meron pa ngang mga evidence na binayad doon sa different areas, di ba? Different places sa Pilipinas. So, very, very important yung kanilang testimony. And this will have a very big effect on the cases, both of the defense and both of the prosecution. So, depende kung anong sasabihin nila, no? And depende sa credibility ng sasabihin nila. Siyempre, pag meron silang sinabi, we do not take that as gospel truth. Kaya nga merong cross-examination, di ba? So, malalaman lahat yan sa kanilang testimonya, sa cross-examination. Malalaman natin kung anong totoo or kung ano yung mga tinatago nila. So, very, very important witnesses ng mga to. Okay. So, sa kabuuan ng ating naging impeachment trial kahapon, ano po ba yung potensyal na mahalagang may epekto sa desisyon ng ating impeachment court? Ito po ba yung usapin ng COA documents o ang credibility ng witness? Okay, holistic dapat ang tingin natin sa sa kaso. Yung testimony ng witness is evidence, yung tinatawag na testimonial evidence. Pero hindi pwedeng you take that out of context. Hindi pwedeng yun lang ang titignan mo. Kailangan titignan mo rin yung documentary evidence, which is the documents, no? And on a bigger light, sa mas malaking picture, hindi rin naman natin pwedeng tignan ang isang witness lang na hindi natin titignan ang testimonya ng iba, no? Kasi nagdiduduktong-duktong yan. So, ang my suggestion, especially to the public, kung yung mga nanonood na public, wag muna tayong mag-come up with a conclusion, a definite conclusion, without hearing everyone, all of the evidence of the prosecution, and later on, all of the evidence of the defense, di ba? Diyan natin makikita kung ano talaga ang ebidensya. But of course, for now, marami nang na-represent na evidence ng prosecution. Medyo nakikita natin kung saan napapunta yan, no? Pero yun, let's not take one witness out of context and one testimony and one document out of context. Kailangan holistic talaga ang tingin dyan.
Yes. And sa punto ba ito ng trial, masasabi na ba nating may nabubuo ng malakas na chain of evidence yung prosecution o masyado pang maaga dahil day 15 pa lang naman and medyo mahaba pa itong proseso ng impeachment trial at yung pagpe-present ng ilang mga testigo at ebidensya ng ating prosecution? Well, kasi ang prosecution is presenting the evidence per article, di ba? Isa-isang article 'yan. Yung first article, which is yung threats or yung video ni Vice President Sara Duterte, tapos na tayo diyan, tapos na ang prosecution daw diyan. So nakita na natin ang evidence, nakita na natin ang testimony. And makikita na natin kung saan papunta or nakita na natin kung ano talaga yung gustong punto ng prosecution. And diyan, I can say na mukhang malakas yung ebidensya ng prosecution with respect to the Vice President, with respect to the video, and with respect to the threat. In fact, nakapag-file na nga ng grave threats ang NBI on a separate case. Nag-file sila the DOJ nag-file na ng grave threats against VP Sara. So, with respect to that, yes, makikita na natin na malakas ang ebidensya ng prosecution, no? Now, with respect to this is the first article, but this is second nila pinresent, no? So, itong pangalawang article na pinoprove nila, which is yung sa confidential funds, again, nakikita na rin natin kung saan papunta ang prosecution, no? Yung mga nauunang witnesses nila, medyo malakas na, and medyo nakikita na natin na merong mga violations, merong mga pagkukulang, merong mga hindi tamang nagawa. So, we can see where this is going. And lastly, attorney, sa susunod na mga linggo, ano po ba yung inaasahan pa natin dito sa mga susunod pang testigo dito sa misuse of confidential fund na masabi nating mas makakapagbigay ng bigat dito sa mga suporta dito sa pahayag ni COA Auditor Sailin Del Campo? Okay, sabi ng prosecution, this article, itong confidential funds, this will take most of the time of the prosecution. Ito daw yung pinakamadami nilang witnesses, ito yung pinakamadami nilang dokumento. In fact, di ba nga, nakita natin 3,000 documents dapat ang present nila, although nakapag-stipulate on about 2,200 documents. So mga 800 na lang yung dokumento na i-present, no? So marami pang ebidensyang mapapakita, marami pang documents na hindi na ipapakita, at marami pang mga witnesses dito na magte-testify. Pero like I said nga, medyo alam na natin kung saan papunta to, nakikita na natin. Pero syempre, mas maganda makikita natin yung the whole picture dito sa evidence ng prosecution. Yes, and patuloy natin yung susubaybayan hanggang sa makita natin kung ano yung magiging desisyon ng ating senator judges. Attorney, with your time and information, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa Bombo Radio Rojas upang makapagbahagi po kayo ng ilang mga kaalaman sa ating tagapaginig ngayon. Maraming salamat po at magandang umaga. Thank you then. Good morning. Thank you.